Ito po, reaction. So, kumpirmado po, may 4 pong bumaliktad. Nag-retract po sila. Ibig sabihin po, lahat po ng testimonya nila, no, ay niretract po nila. Pero nagalit po yung kanilang mga kasamahan, no, dahil pare-pareho po silang hirap, pare-pareho po silang ginigipit, at pare-pareho po silang inaalok. Ito po ang sabi po ni Walter Manalansang, kasama po nila dito po sa tinatawag nating Brave 18. Nakakalungkot kasi bakit bumigay kayo. Hindi lang prinsipyo ninyo ang binenta ninyo, pati mga mamamayan natin na naniniwala at sumusuporta sa Brave 18. Nasilaw kayo sa pera na binigay nila. Wala kayong paninindigan. Yan po ang mga pahayag nito ng isa sa mga Brave 18, si Walter Manalansan. Okay. Ngayon, eto po. Isa pa po na nagpahayag ay ito naman pong si, ano ba pangalan nito ni Brad? Ex-Marine George Villalon. Ito naman po ang kanyang pahayag sa na posible daw dahilan kung bakit bumaliktad itong mga kasama niya, yung 4 na kasama niya, no? Sabi po niya, binulgar niya, ito po yung tanong, ano po pakiramdam nyo na nag-recant yung mga kasama ninyo? At ang sabi, may mga ilan na rin daw kasama na nag-iisip na rin na sumama sa kanila. Ito po ang pahayag ni Villalon, ay hindi po totoo yung na magre-recant. Sila, desisyon nila yun. Pero kami, buong loob namin para panindigan namin yung totoo. Yung sinasabi namin, masasabi ko lang sa kasama ko, sana naisipan ninyong mabuti yung sinasabi nyo. Ang masasabi ko, top voluntate, top retired ka na Marines, pero anong ginawa mo? Nagpadala ka sa pera. Sana naisipan mong mabuti yung mga kasama mo na nahikayat mo silang 3 na kayo nag-usap-usap na bumaliktad kayo. Yun lang, ma'am. Kanino sinabi yan? To whom is it addressed? Sino po yung sa 4? Silang 4. Ayan po. Ito pa po ang sinabi, ex-Marine, 20 hanggang 25 million kada isa inalok para bumaliktad. Yan po ang binulgar naman ngayon ni George Villalon, kasama po sa 18, na 20 million hanggang 25 million kada isa sa kanilang grupo para bumaliktad. So, inaalok po silang lahat ng 20 to 25 million. So, kung hindi ka talaga matatag, no, bibigay ka talaga. Kaya hindi rin natin masisisi itong mga to. Siyempre, wala naman po silang nahihita sa pagsasabi nila ng totoo. Panay kaso lang po ang nahita nila, di ba? Ganun po talaga eh. Kaya yung matitira po dyan, yung mga totoong may paninindigan. Ang maganda lang po, kung ako po yung 18 Marines, yung mga kumakausap sa kanila, di ba? Itong anong pangalan nun? Si Mike Defensor. Kung ako, yun ang titignan ko. Kung nakakulong po yun, di ba? Ibig sabihin, yung kumakausap sa inyo para kayo magsabi ng totoo, isa sa mga nakakulong ngayon, hindi po mga, ano yan, hindi po kayo binabaliktad ng kanilang prinsipyo. Ibig sabihin, prinsipyado yung mga yan na hindi kayo nila iniwan. Kasi sila mismo na unang nakulong kaysa sa inyo. Di po ba? Kaya dito usapin na po ito, patatagan na po ng prinsipyo. Pag ikaw po ay medyo mahina-hina po yung prinsipyo nyo rito, hindi po natin pwede silang sisihin eh. Tao lang din sila eh. Kung yung mga senador nga, powerful na napapasunod pa eh. Eto pa kayang mga to. Kaya, pasalamat pa rin po tayo dahil meron pa rin pong natitira. Ngayon, sa usapin po na yan, ano po ang sinabi ni Boying Remulla?
Nawala yung aking nawala yung aking kodigo eh. Okay. So ayon po kay Jesus Crispin Remulla na yung kampo ni former House Speaker Martin Romualdez ang nasa likod ng recantation of 4 former Marines. Okay. Ito po yung 18 witnesses na tinawag na Brave 18 ng mga kampi nila at Maleta Boys naman ng mga media, ng mga hindi bayarang media. So sabi po ni Remulla na bribery claims. As Remulla asserted that recantations neither weaken nor strengthen the multi-billion peso plunder case against Romualdez. Okay. Sabi po ni Remulla, pwede po silang maging co-accused. No? Dito po. Kaya si Remulla, ang hirap din basahin. Pero nakikita ko po yung ginagawa ni Remulla. Gusto po nila na eto talaga honest Kung si Remulla lang po ang masusunod, gusto niya makulong si Romualdez. Parang kinakailangan may i-offer tayo sa tao. Hindi po pwedeng iligtas natin ang lahat, di ba? Oh. Hindi po pwedeng ang nakakulong si Marcoleta at saka si Mike Defensor, samantalang yung mga pinagbintangan na involved dyan, hindi wala man lang makukulong. Kaya solve na si Boying Remulla na mapakulong niya si Romualdez, okay na siya. Kaya ako, naniniwala ko ron honest to goodness. Gusto talaga niya. Kaya lang mahirap din kasi. Ang problema kasi, kung may nililigtas ka. Kasi, kung si Romualdez lang at saka si Saldico, maraming hindi naniniwala na silang dalawa lang yung pinakautak. Halos lahat po ng mga Pilipino na alam po na parte si Saldico at saka si Romualdez talaga nung sindikato na to. Kasi sila talaga yung may control Pero meron pa pong mas malaki pa sa kanila. Yun yung problema pag yung nag-iimbestiga ka ng hindi ka todo. Meron kang gustong protektahan. Kaya yung mismong gusto mong, kaya yun yung punto ni Martin Romualdez, di ba? Bakit ako lang? Pag ako diniin nyo, hindi nyo pwedeng hindi madiin si BBM. Kung sa tingin ko, yun yung banta ni Romualdez noon. Na hindi ako papayag na ako lang yung maging nila. Yung ako lang yung, kumbaga, anong tawag doon? Ako lang yung tatablahin nila, tapos sila ligtas lahat. Siyempre, hindi naman po basta rin si Martin Romualdez. Diba? Ngayon, dito po papasok, yun talaga yan gamitan po yan, yung mga testigo po yan. No? Baliktaran ng mga testigo, etc. Kontrolan ng testigo. Dito sana, malaki yung papel. Hindi lang pain Parang gagawin siyang yung na nga tao, alam natin lahat yan Nakalimutan ko lang Siya yung gagawin na scapegoat. Hindi scapegoat Okay. Tama. Pwede yung sacrificial lamb nila, di ba? Si Martin Romualdez, hanggang kay Martin Romualdez lang. Okay, kaya dito po, ang pasok po, kinakailangan talaga nila kontrolado rin yung Senate Bakit po kailangan nila makontrol pati yung Senate? Lahat-lahat po to. Kaya kita nyo po,
yung napakahusay na si Erwin Tulfo ang BRC chairman? Ayaw na ng mga tao kaya na chairman si Lacson Kasi halatang-halata si Lacson Marunong naman kasing mag-imbestiga si Lacson. Bakit ayaw niya mag-imbestiga? Pero si Erwin Tulfo kasi, pag siya po yung BRC chairman, alam po natin na wala po siyang gagawin na hindi po yung bendalo lang hindi naman sa kanya talaga yun. Alam natin na kasi si Lacson may sarili pa yan di ba? Hindi nyo pa pwedeng kontrolin si Lacson Pero ngayon, eto po yung kinatatakot ni Bitag na masisira nila fall guy. Yan. Fall guy, scapegoat, escape crocodile. Pero si Lacson kasi, mas tuso pa sa inyo yan. Paano nyo yung kukontrol? Mas maganda po talaga na BRC itong si Erwin Tulfo. Kasi, ma-project na akala mo talaga may magagawa. Wala ka pa po na-imbestigahan. Sa totoo lang, buhat nung naging BRC ka. Pero kayang-kaya nilang kontrolin si Erwin Tulfo. Alam nyo, ngayon sana, kasi mahirapan po Katulad po niyan, di rin tayo sigurado, di ba? Baka yan lahat, palabas lang to lahat na kunwari, kakasuhan, wala pa na ikakaso. Dapat balikan natin, ano ba yung purpose, bakit nag-imbestiga yung Blue Ribbon Committee? Sino ba nagpasimula niyan? Si Marcoleta. Ang purpose ni Marcoleta, tukuyin ang mga mastermind. Hindi po pwedeng wala pong mastermind. Si BBM mismo nagsabi na mahiya naman kayo. Wais talaga yung gobyerno kasi hindi sila pumayag na malipat. Ilang araw lang talaga nagwawala po lahat. Ginawa po nila lahat para mabawi yung liderato ng Senado. Ano po kapalit ng pagbawi ng Senate leadership? Ang kapalit po niyan, mawawala ng kaso si Chis Escudero, nawala ng kaso si Joel Villanueva. Samantalang si Joel Villanueva, yung talagang tinutukoy na hinugna ang kaso para kay Joel Villanueva. Kayang-kaya po nila, no? Ang galing po nila sa ganyan, no? Okay. Ngayon, dito na po tayo. Ibig sabihin, mukhang kung ang aasahan lang po natin, Ombudsman, hindi po talaga. Kasi meron kagad hanggang kay Martin lang, hanggang kay Martin at Saldico lang tayo. Hindi nyo naman po pwedeng idiin si Martin at si Saldico nang hindi masasagasaan yung isa. Kumbaga, okay lang si Erich Tulfo kasi masira man ang karir niya, ano man pakialam namin? Masira man yung kanyang masisira po political career dito ni Erwin Tulfo Mawawala na po yung tapang-tapangan nila. Pati po yung kapatid niya madadamay po dito. Dahil kamumuhian po sila Okay.